Amos mga kalaon. A day in my life sa probinsyano dito sa probinsya. Ano? Ayun na nga, sobrang taas na nga ng sikat ng araw. Alam nyo na, sobrang napakainit nga ng panahon. Na para bang gusto nang sumuko sa buhay. Kasi sobrang ang gastos ng buhay. Halos yung skincare ko, isang araw lang. Ubus na agad. Ayun na nga, naglalakad tayo sa mga araw na to. Dahil meron na tayong pinapakain sa buhay, kaya kailangan natin magsikap talaga ng sobra-sobra. Dala-dala ko na nga yung aking mga armas pang laban nga ho sa giyera. Dahil ngayong araw ay kukuha nga tayo ng pataba nga ho para sa ating mga halaman. O para nga doon nga ho sa aking mga gulay. Para maging malusog din naman sila at malakas sa buhay. So nakikita nyo nga, kukuha nga tayo dito ng organic na pataba na walang halong kimikal. May dala akong pala na para nga pambungkal doon nga sa mga pataba. At may dala rin naman akong guwantes para di marumihan yung aking kuko. Oo. Tapos may dala rin tayong sako para may paglagyan tayo ng pataba. Oo, saan natin yung ilalagay? Bago ko nga simula ng giyera dito, suotin muna nga natin yung mga panglaban natin sa giyera. At ihanda yung mga armas para nga tayo ay handang-handa na talaga. Pagkatapos ko nga masuot at ma-prepare nga lahat ng mga armas, sinimulan ko na yung pag-dissect, yung pagbungkal ba ng mga pataba na to. Kung tawagin nga sa amin ay oat. Yung organic na pataba na to ay nagmula din nga sa palay. Nakaraang buwan nga kasi nagpa-tracer kami, kaya ayan nga, buti na lang nga ay nandito pa rin. Hindi pa talaga sila literal nga na nabubulok. Kaya medyo pahirapan pa nga talaga sa paghanap. Kaya kailangan pa talaga bungkalin ng sobra-sobra para may makita ka nga talagang organic na pataba. Pero kailangan na talaga ng ating mga gulay nga ng pataba. Kasi isang hip lang ng hangin, matutumba na talaga sila ng sobra. At hindi na rin nga talaga sila may pasok ka doon nga sa feeding program. Sobrang nakakamalnourish na talaga silang tignan. Sobrang totoo naman yun. Para nga may malusog din sila may bigay nga na gulay sa atin. Kaya dapat palusugin natin din sila. Habang nagbubungka nga talaga dito ako, sobrang ingat ko nga talaga sa sarili ko. Dahil sobrang nakakatakot nga baka talaga may mga insekto. Dahil baka may mga insekto nga dito na nakatago nga sa ilalim ng pataba na to. Baka may ipis or ahas. Sobrang nakakatakot pa naman yung ahas. Nanunuklaw nga patalikod. Yung parang yung kaibigan ko. Chari. Meron na rin nga tayong naipon diyan. Tapos ilalagay natin nga doon sila sa sako. Dahil mainit din nga talaga dito sa area na to. Kaya nga nagmamadali na ako ng sobra kasi yung pawis ko din na nga talaga mabilang. Sige, try nyo ibilang yung pawis. Oo. After ko nga sila makuhaan, binabalik ko na nga doon yung pataba. Kasi yan, nakikita nyo yung kulay brown na yan, hindi pa yan sila nabubulok ng sobra-sobra. Kaya kung saan mo siya kinuha, dapat doon mo rin siya ibabalik. Para pagkalipas nga ng ilang araw or buwan nga ay sila ay mabubulok na muli. At maaari na sila ipataba nga sa mga halaman natin. Sobrang napakaganda nga itong pataba na tungaw sa mga halaman namin. Sobrang organic nga talaga, walang halong chemical. At sa ganong paraan nga talaga, makikita nga talaga natin na sobrang healthy na nga talaga yung mga kinakain natin sa buhay. Dapat nga talaga healthy yung ating kinakain sa araw-araw. Oo nga, 3 beses ka kumakain sa isang araw, pero kung hindi naman mga healthy, useless lang din naman yung pagkain mo. Sa mga oras na ito nga, pauwi na ako sa bahay kasi nga ilalagay ko na dito sa ginawa ko nga na mga box-box nga at handa nga talaga sila lagyan nga dito ng pataba. At pagkatapos sila malagyan ng pataba, atin na silang tataniman. By the way, hanggang dito lang yung aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Love and joy ho!